Tiniyak ni Pangulong Aquino ang patuloy na pagbabago ng pamamalakad at pagtapon ng maling sistema sa pamahalaan. Ito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Brussels, Belgium. Iginit din ni Pangulong Aquino ang patuloy na pag-iral ng tuwid na daan na sinasabing dahilan kung bakit maging ang ilang Pilipino sa ibayong dagat ay bukas sa posibleng term extension. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio. Tamang abilidad sa tamang sistema. Ganito ang kailangan ng mga Pilipino para tuluyang makabangon sa kahirapan. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng Filipino community sa Brussels, Belgium. Bakit ang Pilipino kapag inilabas mo sa Pilipinas nagpapakitang gilas? Kasama na yung Team Gilas. Dumating nga po tayo sa kaisipan. Ang Pilipino, bigyan mo ng tamang kondisyon. Ilagay mo sa tamang sitwasyon. Tiyak talagang ipapakita ang kanyang husay at kakayahan. Kaya nga po, buong-buo po rin ang tutok ng inyong pamahalaan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ito ang niyang dahilan kung bakit hindi hihinto ang pamahalaan sa pagtamo ng tunay na transformasyon ng bansa mula sa talamak na korupsyon at iba pang uri ng katiwalian. Iba na anyang Pilipinas kung saan taglay ang mga makabagong oportunidad habang pinapanagot ang mga sangkot sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Narinig na po ninyo malamang ang ating batayang prinsipyo, kung walang kurap, walang mahirap. Ito mismo ang pundasyon ng mga reformang ipinapatupad natin. Isinasara na natin ang mga espasyo para gumawa ng hokus-pokus at tinitiyak na ang mga institusyon ay nakatutok lamang sa kapakanan ng taong bayan, imbes na para sa interes ng ilan lamang. Siyempre po, kasama dito ang pagpapanagot sa mga tiwali at matagal na nagpapasasa sa mga butas sa ating sistema. Ang pagpapatuloy ng mabuting pamahala ang batayan kung sino ang dapat ang pumalit sa pwesto. Hindi naman po ako manghuhula. Pero sa tansya ko po, ay may dalawang uri ng kandidatong lilitaw sa eleksyon. Iyon pong mga kasangga natin at alam nating magtutuloy sa lahat ng ating naipunla. Mula po sa larangan ng reforma, sa pagpapaunlad ng ekonomiya at sa pag-aaruga sa ating mga kababayan. Sila ang magsasabing itutuloy ko at pagagandahin palalo ang nasimulang transformasyon ito. Yung kabilang banda naman, ang pangalawang uri ng kandidato, ang walang gumawa kung hindi kumontra at tumutol sa lahat ng ipinaglaban nating reforma. Dahil tumututol sila, iisa lang ang ibig sabihin, kontra sila sa mga tamang ginawa natin. Kontra sila sa mga nakakamit na nating tagumpay sa tuwid na daan. Kung sasabihin nga po nilang sang-ayon sila sa mga darating na araw at itutuloy nila ang mga tagumpay natin dito sa tuwid na daan, siyempre may katanungan po papasok sa isip natin. Kung sang-ayon kayo, bakit naman kayo kumukontra pa? Bakit di nila kayo nakiambag? Ilang kasing Pilipino abroad ang nagnanais umano na dapat palawigin ang pwesto ng Pangulo para tuloy-tuloy ang pagbabago. Pero gate ng Pangulo patuloy ang konsultasyon sa kanyang mga boss. First, without us asking them, they say they want you to run for a second term. So now, Some of them, some. yes, some. Parang ayaw nyo ng marami, sir. So, you've said before na makikinig ka sa mga boss mo. But assuming that you will run, how is that even possible? Because we have 1.5 years to change a constitutional prohibition against a second term. Well, di ba may kasabihan tayo, pag gusto, walang imposible, pag ayaw, walang posible. So if the vast majority think that this is the route that has to be taken, then there will be a way based on the Constitution to afford that opportunity. Now, having said that, and baka sabihin niyo ang gulo pa rin, one of the things that I'm really weighing, siyempre ko, talking about myself, sorry, tatas ko yung sarili pa ko. Palagi ko, the people who are saying run again are saying that I did a good job in the past 4 years. Now, Ilan na rin kasi ang nagpahayag ng intensyon na tumakbo sa pagkapangulo sa 2016, kabilang na dito si Vice President Jojo Marbinay. in the cabinet portfolio that he's been managing, there have been positive gains and strides. No, he has not said anything that shall we say, has made me doubt whether or not he has been performing his functions. He has committed to me to be supportive until the last day of my term, and I appreciate that. No? Yung politics might be important, but there are a lot of other problems that are more important and demanding of the attention right now. Yung politics always has to be secondary. Sa kasalukuyan nakatutok sa trabaho ang Pangulo at walang panahon para pansinin ang mga patuloy na bumabatiko sa kanyang liderato. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Brussels, Belgium.